Nahaharap sa kasong graft and corruption sa Office of the Ombudsman ang alkalde ng Concepcion, Tarlac na si Mayor Noel Villanueva dahil umano sa maanumalyang bidding process sa pagpapatayo ng kanilang bagong munisipyo. Tutukan ng balita sa exclusive report ni Wina Hesoro. Sinampahan ng kasong Graft and Corrupt Practices Act sa Ombudsman ang incumbent mayor ng Concepcion, Tarlac na si Mayor Noel Villanueva. Sa eksklusibong panayam kay Attorney Nicole Jane Santos, ang councilor ng Concepcion, Tarlac, inihayag nito ang mga kasama sa kinasuhan sa Ombudsman. Yung kaso po is yung mga kapitan po, ex-kapitan po ng mga ibang barangay po dito sa municipality ng Concepcion. And then yung kaso po na final nila is kasama po yung regarding po dun sa bidding na nangyari dun sa mga projects po ng mayor's office po. And ang final po nila is graft and corrupt practices po under RA 3019. Okay. Noong March 21 po, nakapag-file na po sila, na-receive na po ng ombudsman. And ang mga kinasuhan po is ang incumbent mayor, Noel L. Villanueva po. Ang back chairman, Mr. Michael Bondoc. Ang back PWG, Mr. Reggie Bondoc. And ang isa pa pong back PWG na si Engineer Brian Julius Laksamana po. Ayon kay Attorney Santos, nagugat ang pagsampa ng kaso dahil sa pagpapatayo ng bagong munisipyo sa Concepcion, Tarlac. Giit ni Attorney Santos, March 2 nagsimula ang bidding para sa mga proyekto o mga kagamitan para sa munisipyo at dapat matatapos ito kahapon, March 24. Ngunit bago pa man umano matapos ang bidding process ay laking gulat nila nang makita sa bagong munisipyo na nakakabit na ang mga bagong kagamitan tulad ng aircon, cabinet at mga lamesa kahit hindi pa tapos ang bidding process. Nag-start sila ng bidding noong March 2 hanggang March 24, Katunying. Pero ngayon pala, bago pa matapos yung bidding, gawa na po or tapos na po pala itong mga project na to, Kat. Umabot din umano sa 80 million pesos ang budget para sa mga naturang proyekto. Dun sa landscaping po, nasa 4 million po yung budget. Sa gate and fencing nung Balelugod po is nasa 3.5 million ang budget. And yung sa various tables and chairs po, nasa lump sum po ng 80 million po sa. Correct ko lang po ha, baka po magkaroon ng misunderstanding. Yung pong sa 80 million is lump sum po siya, not itemized po siya ha. Baka lump sum, okay. Hindi pa po itemized yung amount po na yun, but nagto-total po siya ng 80 million. Sabi pa ni Attorney Santos, isa sa nakikita nilang dahilan kung bakit minamadali ito ay dahil sa March 27 na ang inauguration nito. Malapit na po yung yung pag-open ng bagong munisipyo. March 27 na po yung inauguration ng bagong munisipyo. Talaga ganito siguro yung nangyari. Kaya nagulat din po kami na siguro po talagang target po nila na bago ang eleksyon, ma-open na po ito. Binigyan diin pa ni Attorney Santos na parehong kriminal at administrative ang isinampang kaso sa mga naturang personalidad. According po sa complaint affidavit, administrative cases po siya for serious dishonesty, grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the public service, and violation of RA 12009 and otherwise known as Government Procurement Reform Act po siya. And yung sa criminal case naman po is yung sa graft and corruption and or violation of Section R, Section 3E, and 3G of RA 3019 po. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.